25 taong gulang na kasalukuyang pupunta sa kanyang part-time job, abala ang kanyang tainga sa pakikinig sa tugtugin sa kanyang Walkman. Nang biglang isang humaharurot na kotse ang nagpataranta sa kanya dahilan upang tumilapon siya sa basurahan. Nasuka siya sa baho at isang sexing babae naman ang bumaba sa kotse at nilapitan siya. Tinanong siya nito kung ayos lang ba siya at nang lingunin niya ito ay tumambad sa kanya ang animoy lato-lato ng isang magandang babae. Kaagad siyang tumayo at umasta na parang walang nangyari. Binigyan naman siya ng babae ng 1,000,000 yen bilang kabayaran sa pinsala. Nang paalis na ito ay sinubukan niya itong pigilan upang ibalik ang ibang pera ngunit sinampal siya nito dahil ayaw pala nitong hinahawakan siya at saka tuluyang umalis. Libreng nagpaayos ni Kentaro ang kanyang nayuping bisikleta sa mabait na matanda. Nang paalis na siya ay 2 lalaki ang lumapit sa matanda at tinanong tungkol sa pera. Masama ang kutob niya kaya naglakad siya pabalik na animoy sumusugod pero lumiko siya sa eskinita. Iginubuhit niya ang bawat nangyayari sa kanya at sa paligid niya. Nakarating na siya sa lugar ng kanyang pagtatrabahuhan sa isang computer program company. Ipinakilala siya ng isang babae sa kanilang amo at nagulat siya nang makita na ito ay ang maganda at sexing babae kanina. Paglilinis ng banyo ang unang ipinag-utos sa kanya, habang nagtatrabaho ay pinagpapantasyahan pa rin niya ang kanyang amo. Nahuli siya nito sa kanyang ginagawa, sa takot na baka alisin siya sa trabaho ay isinigaw niya ang kanyang hinagpis, ang pag-aakala niyang may kaugnayan sa computer ang magiging trabaho niya roon. Kaya sinabi niyang marunong siya pagdating sa computer at hiniling na bigyan siya ng pagkakataon na patunayan iyon. Sinang-ayunan naman siya ni Madam President. Nang nasa harap na siya ng computer, nagulat siya sa nasa monitor nito, inakala niyang basic programming iyon kaya pinagtawanan siya ng mga nakaabang sa kanya na pawang mga professional sa pagpo-program at gumagamit na ng CO assembly, o di kaya naman ay small talk. Nang dahil doon sinabi ni Madam President na hindi siya nababagay sa kanilang kumpanya at saka siya pinaalis. Humingi siya rito ng isa pang pagkakataon, pumayag naman itong gawin ang kahit anong gusto ni Kentaro basta wala siyang maaabalang tao roon. Habang nagtatrabaho bilang utusan, masusi rin niyang inaaral ang ginagawa ng mga empleyado roon at inililista ang mga nalalaman niya. Bagay na napansin sa kanya ni Madam President. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis nang biglang matapakan niya ang timba at nadulas siya, tumilapon sa ulo niya ang bag na may lamang itim na bra. Sa pagkamausisa ay sinubukan niyang isuot iyon nang biglang marinig niya ang tawanan ng parating na mga empleyado kaya natarante siya at nagtago sa locker. Habang nagpapalit ng damit ang 3 babae ay sinilip niya ang mga ito at iginuhit. Tubog na ang araw nang lumabas siya sa locker, nakita niya ang bukas na computer at ilaw ni Madam President. Nilapitan niya ito para patayin at saka inisip na matutuwa ito sa pagkukusang loob niya. Nang bumalik si Madam President sa halip na matuwa ay nagalit at sinuntok siya nito pagkat 3 buwan pala ang ginugol niya upang maisulat ang importanteng program na iyon. Deadline na rin yun bukas na ngayon ay naburo lang. Humingi ng tawad si Kentaro at ibinigay kay Madam President ang kanyang notes na pinunit lang naman ito dahil sa galit. Naghinagpis naman si Kentaro pagkat aniya ay hindi matutumbasan ng pera ang notebook na iyon dahil mas mahalaga pa iyon sa buhay niya. Gayunpaman, muling humingi ng tawad si Kentaro at sinabing gagawin niya ang lahat mapatawad lang siya nito. Lalo pang tumindi ang galit ni Madam President nang nalaman nito ang tungkol sa perang ibinayad niya kay Kentaro ay naubos na kaagad, inisip niyang ipinangluho niya lang iyon. Makalipas ang 1 linggo, puspusan at halos wala ng tulog ang lahat para lang magawa muli ang program. Nang halos panghinaan na ng loob ay nakita ni Noriko ang program na nabura ni Kentaro sa isang CD. Kaagad niya itong ipinakita sa lahat. Sa kabila ng kasiyahan ay nagalit si Madam President kay Kentaro pagkat inisip nito na pinagtitripan siya at sinadya nito na mabura ang program pagkatapos itong ilagay sa isang CD. Nang akma na siyang susugod kay Kentaro ay sinabi ni Noriko na iba ang program na iyon kaysa sa ginawa nila. Kaagad iyong sinuri ni Madam President mas maganda at mas madali iyong gamitin kumpara sa ginawa nila. Ang lahat ay humanga at sinabing mabilis matuto si Kentaro. Agad nilang hinanap si Kentaro, ngunit sa labas ay 2 matanda ang naghahanap rin dito dahil sa pagpapahiram nito ng pera sa kanila ng panahong gipit sila. Hindi nila lubos na kilala si Kentaro pero alam nila na nagtatrabaho ito doon. Naisip ni Madam President na sa 2 matanda pala ginastos ni Kentaro ang ibinayad niyang pera. Umalis siya upang hanapin si Kentaro. Mali pala siya ng pagkakakilala dito, ang totoo ay nag-drop out si Kentaro sa Tokyo University dahil nabisado na niya ang buong kurikulum. Mula noon ay nagpapalit-palit na siya ng trabaho at natuto sa buhay. Nakasanayan niya na ang pagsakay sa kanyang paboritong bisikleta na pinangalanan niyang Crescent Moon. At marahil balang araw, maaari niyang iligtas ang Japan o maging ang mundo.
Sa mansyon ng Katsuda, habang nakatingin sa liwanag ng araw ay isang babae ang napadaan, siya si Naoko Katsuda, parang ewan si Kentaro nang ngumiti ito sa kanya. Halos mabali ang leeg niya sa paghabol ng tingin kay Naoko nang biglang lumagutok ito nang magulat siya sa tawag ng isang babaeng may dalang isang kahon ng alak. Nagkunwari lang siya na parang walang nangyari at saka kinuha ang alak sa babae. Nang makalayo, doon niya ito na ibalik sa normal at iyon ang bago niyang natutunan, ang ulo ng tao ay hindi kayang umikot ng 360 degrees. Kasalukuyang nagtatrabaho si Kentaro sa opisina ng kampanya ni Juzo Katsuda, ang tumatakbong mayor sa kanyang ikatlong termino sa bayan ng Koganei. Iniabot ni Kentaro ang alak sa asawa ng mayor na si Noriko Katsuda na nauwi ipinangangampanya ang asawa sa kapwa kababaihan. Malaki ang lupaing ari-arian ng pamilya Katsuda kaya naman kahit ang local yakuza ay nagtatrabaho rin sa mayor. Pera ang umiiral sa panahon ng kampanya. Isang boto katumbas ng salapi at mga inuman sa opisina ng kampanya. Ibinibenta ng mga tao ang kanilang boto, bagay na ikinadismaya ni Kentaro. Patuloy ang pangako ng partido sa mga tao. Sa paghahangad na manalo kahit katulong ay hindi payagan ni Noriko na umalis para asikasuhin ang may sakit na anak nito. Kaya sinalo ito ni Kentaro at sinabing siya na ang bahala sa paglilinis habang nangangampanya. Sa mansyon, habang naglilinis ng banyo ni Naoko ay umiral na naman ang maliikot na isip ni Kentaro. Tumating ito at nagulat sa kanya at sa kanya ipinaliwanag kung bakit siya ang naglilinis doon. Napansin ni Naoko ang madumi niyang mukha at sa hiya ay kaagad siyang naghilamos ng tubig nang biglang yayain siya nito sa kanyang silid. Tila na kuryente si Kentaro sa pagkakahawak ni Naoko sa kanyang kamay. Habang naglalakad ay kung ano-ano ang maduming iniisip ni Kentaro. Nakarating sila sa silid at doon ay pinahiram siya ni Naoko ng tuwalya. Habang pinagmamasdan ni Kentaro ang silid ng dalaga, nagulat siya nang bigla itong naghubad sa likodan niya na tila walang ibang tao. Sa pagkakataong ito ay nakikita siya ni Kentaro mula sa salamin at halos matuno siya roon. Gayunpaman, sinasadya pala ito ni Naoko upang subukin si Kentaro. Nagawa pa niya itong lapitan at tanungin kung ayos lang ba ito, doon napansin niya ang bumukol sa pantalon ng binata at saka ito nagtatakbo palabas. Kinabukasan habang naglalakad sina Naoka at Yuka, nakita nito si Kentaro. Nilapitan niya ito at muling nagpanggap na mahinhin, nagkunwari pa siyang nahilo para lang pahawakan kay Kentaro ang kanyang lato-lato na ikinagulat naman ito pero nagawa pang sukatin ang size ng bra ni Naoka. Tumayo sila at bago umalis ay ibinigay ni Naoka ang isang imbitasyon kay Kentaro na nagsasabing pumunta ito sa kanyang silid sa Sabado ng gabi. Pagsapit ng gabi, nataranta na naman si Kentaro nang makita niya ang gitnang parte ng lato-lato ni Naoka at inisip niya na may balak sa kanya ang dalaga. Yun pala ay magpapaturo lang ito sa pagsosolve ng fractions. Habang umiinit ang pangangampanya, patuloy naman ang pagpunta ni Kentaro sa silid ni Naoka upang turuan ito. Gaya ng dati ay patuloy ang pantitrip sa kanya ni Naoka. Isang araw ay muli siyang inakit ni Naoka sa pamamagitan ng pagsusuot ng bathing suit habang tinuturuan siya nito. Alam niyang wala itong gagawing masama dahil sa takot sa kanyang ama. Maya-maya pa ay napansin niya ang notebook na palaging dala ni Kentaro, sa pagtataka kung anong nakasulat dito ay gumawa siya ng paraan upang makuha ito. Nang basahin niya ito ay nag-apoy siya sa galit pagkat nakasulat doon na hindi pala ito natutukso sa kanya, at may masama siyang ugnayan sa kanyang ama kaya sinusubukan niyang gumanti rito. Doon niya nalaman na mas magaling magkunwari si Kentaro kaysa sa kanya at siya pala ang napaglaruan nito. Samantala, ang lahat ay nag-aabang sa resulta ng botohan sa opisina ng kampanya. Masaya ang lahat sa naging resulta pagkat nanalo si Juzo Katsuda maliban kay Kentaro. Pagkat hindi niya makita ang kanyang notebook, hinanap niya rin iyon sa silid ni Naoka, ngunit kumuha ito ng gunting at ginupit ang kanyang suot, saka ibinigay kay Kentaro ang gunting at sumigaw ng napakalakas dahilan upang mapasugod ang ama sa kanyang silid. Nagpanggap ito na gawa iyon ni Kentaro na ikinagalit ni Juzo. Inisip ni Naoka na gagawa ito ng palusot at magmamakaawa na huwag siyang patayin. Pero hinila lang siya ni Kentaro at hinalikan, saka isinigaw na nahulog na ang loob niya kay Naoka. Dahil doon ay binugbog siya ng mga tauhan ni Juzo habang naiyak naman si Naoka dahil hindi siya makapaniwala na mas ginesto ni Kentaro na protektahan siya. Inawat niya ang mga tauhan at inamin ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad kay Kentaro. Habang nasa daan paalis sa bayan ay hinarang siya ni Naoka at ibinigay ang kanyang notebook, hiniling din nito na kapag gumaling na ang kanyang mga sugat ay bumalik siya sa bayang iyon. Sa kabila ng nangyari, hinangaan pa rin ni Juzo ang pagkatao ni Kentaro.